welcome po sa isa na namang inspiring episode ng Kabuhayan at Negosyo. Today, we are honored to have our exceptional guest. Joining us today is Charles C., ang COO ng Powerhouse Tools, ang brand na napakasikat sa hardware industry. Ang Powerhouse Tools ay legacy ng Apsoy Hardware at nabuo noong 1946. Wow, 80 years na. Halos 80 taon ito, nasa mahigit 1,000 na ang hardware stores na ito na talagang nagdi-distribute sa kanila nationwide. At nag-ooperate ng 150 concept stores. Humanda na po kayo, mga kanegosyo, kasi may inspire tayo at alamin natin ang journey ng third generation of the family sa pagtatakbo ng Powerhouse Tools. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Charles. Maraming salamat, Sec Gani. Maraming salamat sa pagkumbida niyo sa amin dito sa inyo. Oo, ito ay napaka-popular kasi nasabi ko naman sa iyo, Charles, no? May history ako, alam na alam ko yung brand niyo. So, can you share the story behind the Powerhouse Tools and how it all started? Okay. Ito itong business po namin, Apsoy Hardware, ay 79 years na. 79 years. Yes. Okay. So, it was started by my great-grandfather, 1946. So, fourth generation ka na. Almost, yes. Almost. Oo, pero hindi ko na na-meet. Kaya you can say we are the third generation. From there, we have been a distributor of different brands in the Philippines. So, nung we started Powerhouse noong 2008, where we saw the gap in the market. That time kasi, nung year 2000, makikita mo, ang brands kasi, either masyadong mahal o pinakamura. Correct. So, that time, marami, lalo na, those years are yung nagsisimula yung mga China products, masyadong walang quality. So, doon namin nakita yung gap ng merkado, na we have to provide good quality pero at an affordable price. So doon namin nakita yon na kasi that time na mamayagpag ang mga Japanese brand, American brand. So if I may ask, itong Powerhouse ay US or Taiwan brand? It is a US technology but manufactured in China and Taiwan. Kaya kasi ako witness ako talaga napakaganda yung quality na maraming salamat. So, affordable naman siya sa masa at saka mga high-end na client, ano? Very affordable siya. In fact, there are different categories in the market right now. May mga pinakamura. We can say we are in the middle when it comes to pricing. Kasi ayaw naman namin na magbibigay kami ng pinakamura, pagkatapos nun ay mumurahin din kami. Diba? So, we want na pag nakabili ka na, kasi lalo na ngayon ang hirap ng buhay. So, ang mga tao, hard-earned money yan. Siyempre, pag nagbenta tayo, yung tiwala ba, gaya yun na sinabi nyo kanina, narinig ko na yung brand na yan. At least, narinig nyo at nakapagsabi kayo ng magandang bagay about our brand at hindi yung negative feedback. Oo. Ano kaya ang naka-inspire sa family nyo, Charles? And bakit kayo nag-venture sa ganitong negosyo? Napaka-tough ito, hardware and tools industry. That time, noong 1946 nga, after the World War II, daming nasirang establishments, developments. So that time, ang sabi sa akin ng aking dad, ang kwento sa kanya ng lolo ko, we have to rebuild the city. So doon sila nagsimula, nagpaparating ng mga nangangalakal sila. Okay. So those are pumasok sila sa construction products. Yeah. So, mga hardware. Hardware, oo. Yan kasi ang very essential that time para ma-build ulit yung mga nasira. Oo, tama-tama yan. At Charles, can you walk us through your product line and how it meets the needs of Filipino consumers? Kasi alam mo naman, napakalaki yung merkado. More than 100 million population. That's right. So, ang Powerhouse, we are offering more than 5,000 products. Wow.
in our brand, no? Mhm. So, like for example, isang produkto like a tool or a power tool, meron siyang different wattages. So, may mababang wattage, may mataas na wattage. So, kami, init namin yung market na pag malaking project o big contractor ka, long term, so kuha ka ng mas matataas ng mga wattages or yung mas mahal pero alam mong makakatulong sa business mo. Mhm. Kasi ginawa namin dito sa mga products namin, you can choose either the lowest wattage or the highest wattage so that if your work or your need for that specific job, hindi mo naman kailangan ng sobrang mahal, pwede ka dito sa mas mababang model. Para hindi sayang yung iyong investment. So we have many wattages, models that will fit the need in your projects or sa mga kailangan mong gawin. So, ito family-owned. So, kayo-kayo na rin. Family rin ang nagpapatakbo rito sa Powerhouse. Ang executive committee are family-owned. Yeah. Okay, so how did the company expand to the network of 150 concept stores nationwide? Okay. And ano to? Luzon, Visayas, Mindanao tayo, Charles? Yes. We started opening of our own stores, no, and franchise stores. Yeah. In pandemic 2021. So bago lang kayo franchise. Yes, bago lang na yung papa-franchise. We started in 2021. Mm-hmm. So that time napakahirap kasi pandemic. It's uncertain for everyone. And maraming mga businesses ayaw na mag-invest. Mm-hmm. So that time, we started with our family, relatives, mm-hmm. friends. So from there, doon kami nakapagsimulan ng mga ilang stores. And then from there, we also approach our partners, our customers. So from there, yun naman, God's grace, nagtiwala sila. So, nabanggit mo yung nagkaroon tayo ng pandemya. So, paano nahirapan ang Powerhouse during the pandemic? Kayo naman classified as talagang napaka-importante itong mga tools, power tools na kailangan talaga during the pandemic. Tama. Tulad ng kung masisiraan ka ng bumbilya na or mapundi yung bumbilya, kailangan mo talaga So, kailangan yung mga produkto ninyo. So, necessity. So, paano kayo naapektuhan ng pandemic? That time, nung pag-lockdown, nagulat din kami kasi sabi nga, only the essentials, like mga pagkain, gamot. Pero buti na lang that time, na nasama rin ang ating industry sa essential. Yes, essential. Oo, essential yan. So, that time, but still, ang hirap nung time na yun kasi it's very uncertain. Mga customers, ayaw masyadong magbukas kasi lahat takot. Correct. Takot sa sakit, takot mahawa, at the same time, takot mag-invest. So ano yung mga challenges nyo nung 2021 na in-offer nyo yung product, mga Powerhouse product nyo na pwedeng mag-franchise ang mga aspiring entrepreneur? Yun nga, nasabi ko nga kanina na takot mag-invest ang mga tao because hindi naman nila alam hangga't katagal ba itong pandemic na ito. Pero buti na lang, yun nga, ang importante kasi is may pangalan naman and at the same time, yung history namin na 79 years. Doon na lang sila nag-capitalize na, sige, sasama ko, gusto ko rin tumagal ng ganyan. So, marami kasi nagtatanong sa amin, paano nyo ba ginawa yung business nyo? So, sabi namin, kaya gumawa kami ng mini concept para ito ay pwede nyo maging kabuhayan. So kayo na rin ang nag-start doon. Yes. So paano nyo naman na-manage na talagang lumago ito at nag-supply kayo ng 1,500 hardware stores nationwide, Charles? Ang susi na nakikita lang namin talaga dito ay tiwala. Okay. Pag walang nagtiwala sa amin, wala kami ngayon. Lalo na mga business partners natin. Parang mag-asawa lang yan. Diba? Na mag-asawa, dapat may tiwala sa isa't isa. Para
para gumanda ang inyong relationship. Correct. So ganun din kami sa business. Ang ideology namin dito ay dapat mapapagkatiwalaan tayo, totoo tayo sa ating mga business partners. So yun, ano naman, God's grace na happy naman sila, and at the same time, continuously, may mga nag-i-invest at may mga nagpa-franchise ng ating mga stores. So paano ang sistema nyo? Yung mga nagpa-franchise sa inyo ay binibigyan nyo kagad ng inventory, o paano ito, yung comparison niya sa mga regular, yung sa mga food franchise? Okay. Ganun din ang proseso. May franchise fee tayo, may training tayo. Okay. Kasi marami sa mga nagpa-franchise sa atin ay hindi naman din talaga familiar sa ganitong industriya, di ba? So, pero ang maganda dito, mabilis matutunan. Hindi kagaya ng mga, kunyari, sabihin na natin, food industry. Dapat mag-hire ka ng chef. Yung inventaryo mo, dapat sakto. Mabilis, at saka napapanis. Correct. Ito, hindi napapanis. Inventaryo, kita mo kung 10 yan. Hindi siya yung nawawalang, di ba? So, very easy to manage. Ang importante lang talaga dito ay mababantayan mo. At saka may entrepreneurial spirit ka na huwag ka mawala ng pag-asa, at saka laging continuous thinking. Ano pa ang next? Ano pa ang pwede natin gawin para lumaki? Ganun ang concept ng kahit anong industriya, dapat ganun talaga. Tama-tama yan. At ano naman yung mga key milestone, or sabihin na natin mga achievement ng Powerhouse tools na talagang masasabi mo na proud kayo? Ang achievement namin, hindi namin makakamit ito nang walang pagtitiwala sa amin. Okay. So masasabi ko, ang produkto kahit sino pwedeng gumawa. Pero ang pagtitiwala, hindi lahat pinagkakatiwalaan. So yan ang pinaka-essential para sa amin, ay dapat pagkakatiwalaan ka ng iyong mga partners para sabay-sabay kayong lumaki. Tama yan, dahil dito sa kabuhayan at negosyo, yung mga suki natin dito, mga entrepreneurs, mga micro, small, syempre, binibigyan natin sila, sinishare natin yung mga tips ba. So, ano naman yung mga strategies na implement nyo para ma-maintain yung quality and, of course, yung napaka-importante na banggit mo, yung customer satisfaction ng natin, mga loyal na mga customer ninyo. Very important sa amin ang feedback system. Kasi sila ang humaharap sa mga kliyente, and at the same time, yung mga internal customers namin, which are our people, para mga aming mga frontliners. Correct. So doon namin malalaman ano yung mga naging problema. From there, inaayos namin yun para maging satisfied na sila sa aming mga services and even the products that we are offering. In fact, majority of our products are coming from feedback ng aming internal customers or ang mga aming kliyente na itong product na to, maganda sana pag meron kang ganitong feature para makatulong sa mga trabaho na like construction. Kasi ang trabaho namin is to make products work for you. Kumbaga kami, ginagawa namin solusyon yung problema mo. Yan ang business namin. So, paano naman niyo na i-ensure yung, of course, napaka-importante yung affordability, accessibility ng merkado dun sa mga products nyo on the average common tao ng mga Pilipino? Very important sa atin, sabi ko nga kanina, na our prices are affordable. Ibig sabihin ng affordable, hindi mahal, pero quality. So, kami para namin ay ma-maintain namin ang aming quality and at the same time, low affordable price. We try our operating cost to make it lower. We maintain it mababa kasi unnecessary expenses ang mangyayari doon ay magmamahal ang presyo. Unnecessary rin para sa ating mga kliyente magbayad ng extra na dahil sa operating cost mo. So, we pass on the savings to them.
So napaka-importante yung pinag-usapan natin, Charles, kasi may napanood ako na parang nagbibigay pa yata kayo ng mga seminars para nagiging yung pangkabuhayan nito ng mga aspiring, lalo na yung mga, kasi may napanood ako yung mga overseas, mga OFWs, no? Umuwi sila rito, bumibili sila ng mga tools para pagkakitaan, lalo na yun sa mga welding, ano? So, bago nyo ba ito ginawa na advocacy nyo, or? Yes, nung pandemic, simula nung nagbukas kami ng mga tindahan, ay advocacy namin na maturuan din sila ng tamang paggamit ng mga produkto. Kasi marami dyan na gustong matuto, pero walang access. Saan kami mag-aaral? Wala. So, yun ay ino-offer din namin yun for free. And also, we tie up with schools, we tie up with mga woodworkers, yung mga ganong mga eskwelahan para maturuan ng tamang paggamit ng mga tools at ma-enjoy nila ang mga produkto natin. Oo. So, if you can share with us the insight into your supply chain, how you maintain strong partnership with, of course, napaka-importante yung strong partnership nyo sa inyong mga manufacturers. Yes, that's right. In fact, yan ang isa sa pinakasusi. No? Maraming mga manufacturers na they give you not so good quality. So that's why yung partner namin 10 years ago is still our partner now. Wow. So ganun katagal ang kasi we believe in long partnership. So ayaw namin na parang now you see me, now you don't. Gusto namin, hindi rin fly-by-night na partnership. Gusto namin yung totoo. Kasi, sinasabi nga namin, kung kami, gusto namin pinagkakatiwalaan kami. Kami rin, at the same time, gusto din namin, ganun din ang ginagawa namin sa aming mga partners na tiwala system din. So, we are blessed also to have these partners na ganun din sila. We share the same ideology. Alam mo, laking problema natin ngayon, Charles, yung inflation natin. Alam mo naman, biglang tumataas yung mga bilihin. So, how has the Powerhouse tools adapted to economic shift and challenges, no? Katulad ng inflation, yung supply chain disruption. So, paano nyo to nire-resolve? Yeah, gaya nung nasabi ko kanina, we have a very good relationship with our partners and manufacturers overseas. Kaya, we always make sure na yung condition natin dito sa Philippines ay pinag-uusapan namin how do we grow the business and at the same time how to keep our prices low. Doon ay ang laki ng natutulong nila sa atin kasi they also find ways to innovate products yung better quality year by year. We have been improving our quality and at the same time with a lower cost. Meron silang ini-innovate kasi maganda rin ang mga R&D ng mga ating mga partners. Those are the things na masasabi namin nag-invest kami 10 years ago sa kanila na buti na lang tama ang pinagtayaan namin ng tiwala. Which is 10 years ago sila pa rin hanggang ngayon we keep on improving, we keep on working good products to provide for the Filipino people. Okay, galing. So, how do you maintain the balance between scaling the business and preserving your brand core values? Sabi ko nga, lalo na sa ating mga tao, sabi natin, yung core value talaga natin dapat pinagkakatiwalaan tayo. Ito ang business natin . So, sabi ko sa kanila lagi, wag niyong sisirain ang pangalan kasi kayo ang frontliner. Ang pinaghirapan na 79 years ng kumpanya, wag niyong sisirain yun. That's why we make sure that our people will have this integrity pagdating sa relationship nila sa aming mga customers. Oo. Jack, na marami kaming natututunan sa mga sinishare mo sa amin, Charles, at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito
pa rin po kami dito sa Kabuhayan at Negosyo with Charles. Charles, dito sa mga product ninyo, ano ba yung pinakamalakas natin? Kasi di ba may generator kayo, may welding kayo. Anong pinakamalakas na product mayroon kayo? Isa sa pinakamalakas namin ay ang aming welding machine. Welding machine. Yes, because tayo po ay isa sa mga nangunguna sa mga innovation, lalo na sa mga ating technology pagdating sa welding machine. Oo, so may generator din kayo? Yes po, marami po tayong models. May mga de gasolina, merong mga diesel, merong as low as 4,000 watts up to 500 watts. 500 pa, yeah. Oo, ano yung mga category ng mga product nyo? Ano ba ang of course, mamaya itatanong ko rin sa iyo, Charles, no? Yung mga taga-subaybay natin dito sa Kabuhayan at negosyo na gusto nilang mag-franchise. Paano sila maka-avail? Paano sila makapag-franchise ng powerhouse? Oo. Ang ating in just 1 million, no? Okay. Operational ka na. Operational na yan. Yes, oo. So we also offer discount sa aming mga franchise fee. And at the same time, yung mga location, tutulungan namin kayo maghanap. Okay. And at the same time, meron kami mga training, paano patakbuhin yung business, paano ayusin yung mga inventaryo, at ano yung pagpipili ng mga products na i-display sa inyong mga tindahan. So, ibig sabihin yung mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo na may 1 million ay pwede na sila sa inyong tumawag, pwede na sila mag-start. Opo, pwede na po. Ang ano lang ho doon ay meron ho tayong mga ibang mga inventaryo po tayo na kailangan din. So kasama dun sa 1 million na ibabayad nila ay kasama na yung inventory na ibibigay nyo rin? Wala pa po. Okay. Ang 1 million po ay yun pa yung mga operating cost, renovation, franchise fee, andun po yun. Pero ang inventory natin probably mga nasa 3 to 4 million. Okay. But the inventory is asset. Correct. So yan ay hindi naman siya yung expense. Kaya yan po, with just 5 to 6 million, you can already open your own powerhouse store. Galing naman. At of course dito kasi mga captured na suki natin dito, yung mga micro, small, medium entrepreneurs. Of course kasama na rin yung mga OFWs, no, na may naipon sila na gusto nila, mga aspiring na entrepreneurs na taga-subaybay natin ay yun po. At mamaya i-flash natin yung contact details ng Powerhouse. At on a personal experience naman, Charles, as a third generation entrepreneurs, how do you balance preserving the family legacy with innovation? Very important ay yung harmony sa family members. No, yan ay isa sa mga very important and critical na kailangan ay lahat kayo magkasundo. Kasi maririnig mo maraming mga family business na naghihiwa-hiwalay na. So kami we strive hard to have the harmony in our family business. So ano naman Charles yung mga memorable experiences natin or challenges na talagang nag-shape sa leadership style mo sa kumpanya? Siguro, ang masasabi ko na lang siguro ay yung paano ako tinrain ng aking magulang. No? Kasi, ikaw bang panganay, Charles? Ako po ang panganay sa generation namin. Okay. So, I can say na talagang parang na-work under pressure po ako. Kasi po... no choice. No choice, and at the same time, it is my choice to do it. Okay. May choice naman po akong pwedeng hindi gawin eh. Okay. Pero I want to continue the legacy of this company na hindi lang stagnant, but it is growing. At I can say, I want to make sure na itong legacy na itong iniwan ng lolo ko ay mapapagpatuloy namin at masasabi naming lumaki ng exponential. Correct. Hindi lang parang paano nila iniwan dati, ganun na lang din ngayon.
gusto namin ay magkaroon ng matunog na pangalan sa merkado at babalik ulit sa roots namin na dahil sa lolo ko. Correct. So, napaka-importante yan, Charles. At ano naman yun nakakapag-motivate sa iyo para to continue yung pag-expand at lalo nyong ini-improve yung Powerhouse Tools business ninyo? Nakakatuwa, no, na pag yung mga makikita mo sa kalsada, sa job site, makikita mo yung produkto niyo. Yes. Yun pa lang makikita mo na parang nagtitiwala na sa'yo. Mm-hmm. So kaya doon kami lalong nai-inspire. Or minsan may magte-text, "Uy, ang ganda ng product niyo." O, "Uy, ito, powerhouse user ako." So, doon nakakataba ng puso. Doon kami mas lalong ginaganahan mag-pursue ng itong aming ginagawa. Oo, tama-tama 'yan dahil alam mo, Charles, on a personal experience, katulad kanina sinasabi ko na yung involvement ko doon sa when I was still with the government, yung pinamimigay doon sa mga kooperatiba, yung mga power tools, no, na mapapakinabangan ng mga cooperative. Napakalaking tulong ito sa kanila. Of course, livelihood nagiging ito pangkabuhayan nila, lalo-lalo na yung mga cooperative. At siguro I'm sure naman kayo rin kayo sa DTI at TISDA kasi napakahalaga yung training ba, yung mga tulong na mga So ngayon may nagkakandak din kayo ng mga training doon sa mga ganun na sektor, no? Opo, meron po kaming mga tie-up na mga TESDA, merong mga ibang mga technical schools na tayo mga ka-tie-up para makatulong din tayo sa kanila para maiangat ang mga buhay ng mga Filipinos. Alam niyo naman ngayon na maraming mga unemployed. No? So, in our small little way, we can help to uplift their lives. Oo, tama-tama yan. At ano naman yung mga qualities or habits na do you think are essential for successful entrepreneurs na pwede mong ma-share? Of course, lalo-lalo na ito sa pinagdadaanan nyo ngayon. Siguro ang pinaka-importante ay hard work. Kasi marami namang matatalino. Yes. Pero hindi nilalagay sa gawa. So very important hard work. And you have to get things done. Also, always dapat motivated ka lagi. Kasi without motivation, hindi ka rin gagalaw. So hard work and motivation. So sa ngayon, Charles, may mga rin kayo, may mga project din kayo with the government, or ang nyo talaga is concentration nyo is sa mga distributor nyo, yung mga hardware talaga? Yes po. Mas concentrate po kami ngayon sa distribution and at the same time, opening of stores. Oo, tama-tama yan. At ngayon ay katulad ng binanggit ko sa inyo, nung pandemic, no, yung mga nawala ng trabaho, yung mga OFWs, no? Nakikita ko sila na may mga backyard doon sa kanilang bahay ay nagtayo sila ng mga welding machine ba yun? So, proud na proud sila. Ina-announce nila talaga ginagamit. So, ano to? Programa nyo ba ito? Or sino yung partner nyo rito? Meron nung kami mga like sa Facebook, may nakikita ko kaming parang sa likod ng kanilang mga bahay, meron silang ginawang mga workshop. So from there, nilalapitan ho namin sila and yun nga, binibigyan ho din namin sila ng mga tools para makatulong sa kanilang kabuhayan. So, yun po, nakakatuwa rin ho. Meron nga ho dyan. Nahanap lang ho ng mga aming mga marketing team na welder siya pero walang kamay. Oo. So, paalang ginagamit niya pang welding. Wow. Yes. So, lumipad ang aming grupo, pinuntahan namin siya. Tuwa naman siya na, yun nga, na nabigyan namin siya ng additional na mga equipments para makatulong sa kanyang kabuhayan. Oo. Napaka-importante yan, no, na nabibigyan nyo ng pagkakataon, yung mga ganun ba, na hopeless na sila, pero napakaganda yung inyong advocacy, Charles. At magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo.
nandito pa rin po kami ni Sir Charles dito sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Charles, no, tinatanong, nabitin yung tanong ko sa iyo. Ano pa ba ang mga iba't iba? Kanina, nabanggit mo, 5,000 na different products. So, ano-ano itong mga ibang product natin, Charles? Okay. So, meron po tayong 5,000 products po meron under Powerhouse brand. So, meron po tayong mga ilaw, bumbilya, extension cords, AVR. Meron din tayong mga power tools, cordless power tools. Meron din tayong generator. Wow. Yeah, may mga generators din po tayo. And meron din po tayong mga pang-agriculture na mga produkto. Gaya po ng mga sprayer sa mga palayan. Okay. Yan, yung mga pang-fertilizer. Meron po yan. So, napakadami po naming produkto. Pwede po silang, yung mga interesado, pwede po sila pumunta sa aming website, powerhouse.com.ph. Doon lahat ng mga produkto namin. Ano ba ang mga upcoming events nyo, Charles, na pwede kayong dalawin ang mga suki natin dito sa Kabuhayan? So, for our upcoming events, we have joined Worldbex, PhilConstruct, Philippine Franchise Event by Francorp. So, yun ay pwede nyo kaming bisitahin at may explain pa po pa namin mabuti paano kayo ang next na makapag-franchise ng aming Powerhouse store. Ngayon ba, Charles, wala kayong mga promo or mga promo package para doon sa gustong mag-franchise, gustong mag-distribute ng product ninyo? Wala ba kayong ngayon na mga package na promo? Sa ngayon ho, ang promo po natin ay we give 50%. Wow, 50%. Sa franchise fee. So, yun yung kanina binabanggit mo, 1 million. So, 500 na lang, gano'n? Apo. So, yun po ay aming way na makatulong din sa kanila para mapababa ang kanilang operating cost and at the same time ay makapag ROI o return of investment na sila ng mas maiksing panahon. Galing. So, sa ngayon, ito yung mga iba't ibang product natin na so, kanina nabanggit mo, pinakamalakas nyo is yung welding. Generator. Yan po. Welding machine, generator, at ating mga power tools. Napaka-importante rin po yan, Charles, doon sa mga OFW natin na talagang ngayon, instead na, kasi usually yung mga, ang trabaho nila sa abroad ay welder. Tama. Habang nandito sa Pilipinas ay pwedeng bumili na inyong product at nagiging productive na rin sila habang naghihintay sila ng para makabalik sila sa trabaho nila. Lalo na yung mga OFW from the GCC country. So, napakahalaga ito. So, baka mayroon kayong advice, Charles, sa mga aspiring entrepreneurs natin na interesado mag-invest dito sa hardware business na negosyo nyo. Oo. Maganda ang aming industriya gaya ng construction, material distribution, or pagbubukas ng mga hardware store, no? Dahil mas maganda, mas easy to manage to, and pandemic-proof. Nung pandemic tayo, ay talaga nag-thrive tayo at masasabi natin lumaki tayo. And at the same time, non-perishable. Hindi siya basta-basta. Hindi nabubulok. Hindi napapanis, hindi nabubulok. Mabilis mabilang yung mga produkto. Diba? So, yun ay masasabi namin, yan ang advantages ng pag-franchise ng isang powerhouse compare sa mga ibang industriya. So, what trends or opportunities do you see the Philippines hardware industry in the coming years? Lalo na, di ba? Minsan, nung previous administration, yung build nila. So, anong nakikita mo na trend ngayon sa hardware industry, Charles? Makikita nyo, no? Lalo na pag umikot ka sa buong Pilipinas, napakadami pang developments na nangyayari. With all the budgets that our government is spending, lalo na sa infrastructure, I can say na simula pa lang tayo ng development. Gaya niyang sinasabi nga namin, kaya itong industry natin ay high growth industry. Kaya masasabi ng iba siguro na, wala na, huli na tayo sa development. Hindi pa.
nagsisimula pa lang ang Pilipinas. Comparing to our neighboring countries, siyempre, very developed na sila. Doon pa lang tayo papunta. So, makikita niyo ngayon, ang dami pang mga agricultural lands na kino-convert into highly urbanized or commercial properties, di ba? So, napakalaki ng ating industriya at development in the Philippines is very exciting. Correct. Alam mo, itong tagal, no? Itong business, family business nyo, 79 years, no? Kasi usually ngayon, di na umaabot ko minsan ng second generation. Minsan, yung anak, medyo ayaw na. Ayaw na, yes. So, ano yung values or principle do you think are essential for running a very successful family business like yours? I think, like, for the family business, lalo na ang mga family members ay dapat ay nagkakasundo. Merong mang hindi pagkakasunduan, pero at the end of the day, merong dapat pagkasunduan. Diba? Number 2 ay dapat tiwala sa isa't isa. Hindi pwedeng mawala yung tiwala, lalo na running a business. Kasi kung wala kang tiwala, walang mangyayari, wala kang pagkakatiwalaan. So, very important yun. Number 3, hard work. Yun talagang pinaka-importante. Hindi tayo pwedeng patamad-tamad. Importante talaga sa atin ay striving harder every day. Sabi nga nila, 'di ba? Hindi baling pa konti-konti ang improvement mo every day, at least may improvement. Kaysa sa naghihintay ka ng improvement, wala kang ginagawa para mag-improve ka. So, hard work is very important. Napaka-alaga yung hard work, Charles. Ikaw ba, ano yung first job mo dito sa business nyo? Ikaw ba ay sinabak ng daddy mo sa sales, marketing? Ano yung unang-unang pinaka... Hindi po. Oo, napaka-privilege nun pag sinabak ka agad sa sales o marketing. Ang unang trabaho ko doon ay nasa warehouse. Tagahanda ng mga order ng mga customer. Yan yung unang trabaho ko. Kaya doon ako siguro, it took me like 1 year para doon. Alam ko yung hirap, yung lahat. Kasi sabi nga ng daddy ko, kailangan bago ka sumabak sa ibang departamento, dapat alam mo yung produkto mo. You should know your products. So, doon ho ako nagsimula. Okay. So, talagang inalam mo lahat kung ano yung pasikot-sikot ng business. Alam mo, Charles, kulang na kulang yung ating isang oras na pag-share mo sa amin dito sa naging experience ninyo sa negosyo nyo, no, sa Powerhouse. Baka may parting words ka sa mga tagapakinig natin, tagapanood natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Last parting words, Charles. Maraming salamat ulit sa inyong pagtangkilik ng show na ito. And at the same time, gusto rin sana namin na kung interesado po kayo sa aming Powerhouse Store, franchise, pwede nyo po kami makontak. You just log on to powerhouse.com.ph. Andun po yung lahat ng contact number namin. At the same time, andun din po lahat ng produkto namin. And kami na po ang tatawag sa inyo. Thank you, Charles. Maraming salamat po. Thanks for having us. Maraming salamat. At of course, sa inyong pag-share ng inyong mga knowledge sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Samantala, para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, pwede po natin balikan through my YouTube channel, Abdul Gani Makatuman, at aking Facebook page, Abdul Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, wag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow para sa mga updates at mga bagong episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.